Ang no frost kasi guys, ito yung frost free na tinatawag. So ito yung automatic na nagdi-defrost na siya. Hindi mo na kailangan pang patayin or tanggalin yung saksakan para i-defrost. Daily siya nagdi-defrost kasi meron siyang defrost timer. So pag halimbawa, kailangan niya na mag-defrost is nag-automatic ito di-defrost. Kung mapapansin mo at maririnig mo dun sa likod ng ating refrigerator na no frost is parang may tumutulo or umaagos na tubig. So ibig sabihin is nakapatay na yon. Hello mga ka-TV! So welcome back na naman dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? Panibagong video, panibagong tanong at sagot na naman ang ating gagawin at isi-share sa inyo. So bago natin to simulan guys, is iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Disclaimer lang guys, lahat ng mga video at mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking product training at yung mga monthly training. So before ay nagtrabaho ako bilang isang product specialist sa isang malaking kumpanya ng appliances. Lahat ng mga tinuturo nila ng mga monthly training o yung mga basic lang na product training is binabahagi at sinishare ko lang din sa inyo. So hindi po ako professional, hindi po ako engineer. So yung mga nalalaman ko lang, yun lang yung ginagawan ko ng video at sinishare sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema sa ating mga appliances or yung mga refrigerator natin. Ang una natin na pag-uusapan dito guys is about sa no frost. So kung hindi pa kayo familiar sa no frost is magbibigay ako ng konting explanation dito. Marami na rin akong ginawang vlog at video about sa mga no frost or mga direct cooling. Ang no frost kasi guys, ito yung frost free na tinatawag. So ito yung automatic na nagdi-defrost na siya. Hindi mo na kailangan pang patayin or tanggalin yung saksakan para i-defrost. Daily siya nagdi-defrost kasi meron siyang defrost timer. So pag halimbawa, kailangan niya na mag-defrost is nag-automatic itong nagdi-defrost. Kung mapapansin mo at maririnig mo dun sa likod ng ating refrigerator na no frost is parang may tumutulo or umaagos na tubig. So, ibig sabihin is nakapatay na yon at nagdi-defrost na siya ng automatic yon. Kung ang tanong mo is, Sir, paano yon? Kung halimbawa, meron akong nilagay doon ng mga isda or karne. Pag nag-defrost siya, di masisira yung mga karne doon. So, ang no frost kasi guys, nagdi-defrost yan pagka hindi na tayo bukas ng bukas o yung tahimik na yung lugar niya. So, meron din siyang sensor na tinatawag. Ano ba yung tahimik na lugar? Ito yung madaling araw na tulog na tayo. Nasa-sensor niya na hindi na tayo nagbubukas. Doon nag-automatic nagdi-defrost yung ating no frost. So magaling din sila, no? Merong sensor din yan. No frost kasi guys, kaya frost free na siya. Hindi naman totally na parang manual na defrosting yung gagawin niya. Hindi niya lang kasi hinahayaan nakakapal yung yelo doon sa ating freezer. Kasi nga no frost, hindi naman siya tulad ng mga direct cooling na kumakapal yung yelo dun sa ating freezer. So, maintain niya lang yung cooling capacity. Pagka bukas mo ng umaga, wala nang nabuo na yelo dun sa ating freezer. So, ganda kasi yung circulate ng hangin natin. Pero, pag ang no frost kasi guys, gagamitin nating pangtindahan, hindi ko ito nire-recommend sa inyo. Madaming mga Pilipino at madaming mga subscriber natin na nagtatanong sa akin na, Sir, bakit ganun? Hindi tumitigas yung yelo, hindi tumitigas yung ice candy na ginagawa ko. Pag tinanong ko, ano ba yung refrigerator mo? Yun pala, inverter daw na no frost. Kasi ang no frost kasi guys, hangin lang yung nagpapalamig dyan sa freezer na yan. So pag halimbawa, gumawa ka ng yelo dito, is medyo matagal talaga siya. Minsan umaabot pa nga ng 3 days yan bago mabuo talaga yung yelo dun sa ating no frost na refrigerator. Recommend ko sa inyo pagka panggawa nyo ng yelo or panggawa nyo ng ice candy is bumili kayo ng direct cooling na refrigerator. Ito yung manual defrosting. Ito yung panggawa talaga ng yelo at the same time pang business. Huwag na huwag kayong gagamit ng mga pang business nyo na mga no frost. Lalong-lalo na guys pagka halimbawa yung mga butas tulad nyan yung mga nakikita kayo dyan sa screen. May mga butas-butas kasi yan. Pagka natakpan mo ng mga yelo or mga plastic na yan, hindi nakapasok yung lamig. Kasi may motor fan dyan may fan dyan sa loob ng ating freezer. Pagka hindi nakapasok yung lamig na galing dun sa evaporator ng ating no frost, ang mangyayari kasi dun pwedeng mag-stack up yung nagpapalamig na fan dyan. Anong mangyayari pagka hindi umikot yung fan doon? So hindi lalamig yung baba ng ating no frost na refrigerator at yung ating freezer. Pagka gumagamit tayo ng mga no frost na refrigerator, iwasan natin na takpan yung mga butas na yan. So makikita nyo dyan sa screen, ayan. So pangalawa na tip ko sa inyo is
check nyo rin yung thermostat. No? So, pwede na tayong mag-adjust ng ating no frost na refrigerator or yung lamig ng ating refrigerator na inverter no frost pagka halimbawa malamig na ito. Ang pag-adjust naman ng settings natin is pagka nakita nyo yung thermostat or yung control ng ating no frost na refrigerator is dalawa. Mayroon dun sa freezer at mayroon din sa fridge or dun sa baba ng ating refrigerator. So meron kasing dalawang klase ng thermostat. Meron yung number, yung 1, 2, 3, 4, 5 at meron din yung low, medium, high. So pag number yung ilagay mo sa number 3. Pagka low, medium, high naman, ilagay mo lang sa medium. Ganun ang tamang pag-adjust ng ating freezer sa mga no frost na refrigerator. So sa baba naman, kailangan mong ilagay sa number 4 yung ating baba ng ating refrigerator na no frost. Ang kagandahan kasi pagka nasa tamang adjust yung ating settings is nagme-maintain lang siya ng cooling capacity. Kasi ang refrigerator kasi natin guys, merong auto sensor yan. Na pagka na-reach niya yung cooling capacity, nag-automatic na namamatay yung ating compressor. So pag malamig na dun sa loob at na-reach niya na yung kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating refrigerator is nag-automatic shutdown naman yung ating compressor. So dun tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. Yan lang guys ang kailangan nating gawin. Tignan sa ating mga no frost na refrigerator, lalo na sa mga inverter. So ayun lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral at konting tips. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. May mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming salamat guys sa panonood at natapos mo na naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.